Ang Pilipinas, isang bansang tropikal, arkipelago at napapaligiran ng mayamang katubigan na sagana sa likas yaman. Hindi katakataka na maraming napagkukunan ng hanap buhay ang mga Pilipino rito. Isa ang kanlurang dagat ng Pilipinas o West Philippine Sea sa mga katubigang may malaking ambag at suporta sa kabuhayan ng mga Pilipino. Partikular sa mga mangingisda mula sa mga isla at lalawigan ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cavite, Batangas, Mindoro at Palawan. Ang West Philippine Sea ay ang opisyal na designasyong iginawad ng Pilipinas patungkol sa mga bahagi ng South China Sea na pumapaloob sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ito ay binubuo ng ating katubigan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas mula sa Batanes, pababa ng Luzon hanggang Palawan. Dito kumukuha ng ikabubuhay ang maraming mangingisda sa bansa. Sa katunayan, sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, noong taong 2023, hindi bababa sa 275,520 metric tons ang mga nahuhuling isda mula sa Regions 1, 2, 3, 4 at Mimaropa Region na bumubuo ng West Philippine Sea. Mayaman din sa corals ang West Philippine Sea na nagpapanatili sa produksyon ng marine life o mga isda rito. Ang Kalayaan Island Group ay koleksyon ng iba't ibang features tulad ng mga isla, atolls, reefs at shoals kung saan ang mga coral at isda ay nangingitlog at nagpaparami. Ang mga itlog at larva na ito ay dinadala ng agos sa mga bansa sa paligid ng South China Sea tulad ng Pilipinas. Bukod sa malaking kontribusyon ng West Philippine Sea sa mga isdang nahuhuli rito, sagana rin ito sa methane hydrates, isang substance na nabubuo sa ilalim ng dagat kung saan sobrang lamig ng temperatura at mataas ang pressure gawa ng lalim ng tubig. May malaking reserba rin ng langis at natural gas sa bahaging ito ng bansa. Ayon sa datos mula sa Philippine Department of Energy, ang WPS ay may potensyal para sa mahigit 57.8 trillion cubic feet ng natural gas at 6.1 billion barrels of oil na maaaring may poproduce ng South China Sea. Kaya naman hindi rin may kakailang ang West Philippine Sea ay may ganitong mga yaman na maaaring makatulong sa ekonomiya ng bansa. Maraming Pilipino ang umaasa at nakasalalay ang ikinabubuhay rito. Datapwat, hindi maitatanggi na may mga pagkakataong na isasantabi ang kapakanan ng West Philippine Sea at napapabayaan ito. May ilan na sobra-sobra na ang hinuhuling mga isda at kahit maliliit pa ay hindi rin pinapalagpas. Gayon din ang mga illegal, unreported, and unregulated fishing o IUUF na nagiging dahilan sa mababa at mabagal na produksyon o pagdami ng mga isda sa iba't ibang lugar. May mga pagkakataong ding hindi maayos ang pagkakakuha o pagkonsumo sa mga likas yaman dito na nagiging dahilan ng pagkasira at pagkawasak ng coral reef na siyang tahanan ng mga isda at yamang dagat. Ilan pa nga sa mga bantang kinakaharap dito ay ang matinding kondisyon ng panahon at ang binabantayang polusyon sa katubigang ito. Ito ang mga bantang tuluyang sisira sa kalikasan ng West Philippine Sea kung hindi agad mababantayan at masosolusyonan. Sa dami at laki ng likas yaman sa West Philippine Sea, may mga bansa ring nakikiangkin nito tulad ng Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei at China. Ngunit sa mga nakalipas na taon, ang China ang pinakaaktibong umaangkin sa teritoryo at katubigang ito. Sa paniniwala ng China,
Bahagi ng kanilang bansa ang West Philippine Sea sa ilalim ng Nine Dash Line na unang lumabas noong 1947. Ang Nine Dash Line na ito ay walang katiyakan na demarkasyon o linya na tumutukoy sa sakop ng bansang China. Ayon sa Arbitral Award o sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal at nailathala sa Time Magazine, ang mapang ito na ginagamit ng bansang China ay walang legal na batayan upang umangkin sa mga katubigan tulad ng West Philippine Sea. Bilang basehan naman ng Pilipinas sa pag-angkin ng West Philippine Sea ay ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay nagsasaad at nagpapataw ng isang international standard para sa hangganan ng mga katubigan at karagatan ng lahat ng bansa sa mundo. Maraming ancient maps ang ginamit ng Pilipinas bilang patunay na ang mga isla sa WPS ay pasok sa teritoryo nito. Isa na rito ang mapa na ginawa noong 1734 ng isang Jesuit priest na si Pedro Murillo Velarde. Ang mapang ito ang unang nagpangalan sa Scarborough Shoal at tinawag na Panakot na ang ibig sabihin ay danger at kalaunan ay tinawag na Scarborough Shoal nang palitan nito ng mga European cartographer. Gayon din ang Los Bajos de Paragua o Shoal of Palawan na tumutukoy sa Spratly Islands. Isa pang kahalagahan ng mapang ito ay ang cartouche o selyo ng Hari ng Espanya bilang opisyal na pagkilala sa mapang ito ng Pilipinas. Sa kabila nito, hindi tinatanggap ng China ang proklamasyong ito ng UNCLOS at ng International Arbitral Tribunal noong 2016. At upang mapanatili ang kanilang lakas sa pag-aangkin sa West Philippine Sea, noong 2014, gumawa sila ng 7 artipisyal na mga isla sa loob ng Philippine Economic Zone na magsisilbing base ng kanilang bansa. Mula noon hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang pangbubuli at panghaharas ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Patunay dito ay ang iba't ibang insidente na nalalathala sa mga dyaryo at telebisyon. Sa ginagawang ito ng bansang China, maraming mga Pilipino na ang walang layang makapangisda sa West Philippine Sea mula nang okupahan ito ng China noong 2012. Sa katunayan, may mga mangingisda sa Zambales ang dati ay kumikita pa ng 4,000 piso kada laot. Ngunit ngayon ay wala nang nahuhuling mga isda dahil sa pagpasok ng mga Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Nakababahala ang bawat araw na papalapit na ng papalapit sa teritoryo at mga baybayin ng Pilipinas ang mga Chinese militia vessels na ito. Malaki na ang nawawala sa kabuhayan ng maraming Pilipino at malaki na rin ang pinsalang dinulot ng mga ito sa ating likas yaman. Nababahala na ang maraming mamamayan sa kanilang kaligtasan at sa kanilang kabuhayan dahil sa sitwasyon ngayon ng West Philippine Sea. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Ginagawa ng gobyerno ang kanyang makakaya sa pamamagitan ng National Task Force for the West Philippine Sea at ang kanyang mga area task forces sa Palawan at Zambales. Ngunit dahil kaunti pa lang kanilang mga assets para sa pagpapatrol, kinakailangan ng suporta ng buong bansa para maproteksyonan ang West Philippine Sea. Bayani ka sa WPS. Kabahagi ka sa aksyon para ipaglaban ang karagatan, karapatan at kinabukasan.